here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lights around. I worship you. I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Who you are. That is 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 who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working.
Purihin ng Panginoon. Pagpalakpakan po natin si Sarah, no? Salamat po sa kanyang napakagandang tanging bilang. Purihin ng Panginoon, no? At ngayon po mga kababayan, mga kapatid, ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral tungkol po dun sa 7 ways to please God, no? Yung 7 kaparaanan, no? 7 daan upang tayo po ay pagpalain ng Panginoon Diyos. O katulad ngayon, no? Pinagpapala po tayo ng Panginoon dahil bumuhos po ang ulan, no? Purihin ng Panginoon dahil binigyan niya tayo ng ulan, no? Kasi nitong mga nakaraang buwan na yata sobrang init, di po ba? Kaya yung iba na bumibili ng aircon o electric fan, di po ba? At yung iba naman ay namamasyal sa mall dahil malamig doon, no? So yung tinatalakay po natin ay 7 ways to please God. Yung una nga po, obey God. Tapos pangalawa ay repentance o yung pagsisisi. At itong pangatlo ay humility o pagpapakumbaba. At sabi nga natin, study Jesus and follow Jesus Christ example. Marami pong halimbawang ating Panginoon, pero ang unang-unang magandang halimbawa na ginawa ng ating Panginoon, yung pong pagpapakumbaba niya, na ang sabi nga po sa banal na kasulatan ay, di po ba mga kababayan, ang sabi po sa Bible ay, sabi, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo, kahit nasa Kanya ang katangian ng Diyos. Hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. So ito po yung pinakadakilang halimbawa ng ating Panginoon, na bagamat siya ay kapantay ng Diyos, nasa Kanya ang attributes ng Diyos, yung katangian ng Diyos, no, ay hindi po niya itinuring ang pagiging kapantay niya sa Diyos na dapat panghawakan. Bagkus ay ibinaba niya ng lubusan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, dahil nga siya po ay nagkatawang tao. Di po ba ang salita, ang sabi nga po ay Diyos, at nagkatawang tao ang Diyos. Di po ba? Yan ay mababasa sa 1:1 hanggang 1:14. Nag-anyong alipin po ang ating Panginoon, at ang sabi nga, naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, no, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya kita po ninyo, ang linaw po rito, dito po yan sa Filipos chapter 2 verse 8, no, nung siya po'y naging tao, nagpakumbaba at naging masunurin sa Diyos. Kaya nga po yung sinample natin na yung kanyang pagiging masunurin, di po ba ay nagpabautismo siya, pumunta siya kay Juan Bautista. Siyempre na kilala siya ni Juan Bautista na siya ay Diyos, di po ba, nauna sa kanya at milikha ng lahat ng mga bagay. Kaya sabi niya ay, dapat nga akong bautismuhan mo. Pero sabi nga ni Jesus, we shall do all that God requires. Itong nararapat nating gawin, no, tayong mga naglilingkod sa Diyos, ikaw propeta, no, ako ay anak ng Diyos. Sabi niya, nararapat nating tuparin ang kalooban ng Diyos. Hindi po exempted kahit po si Jesus. Nagbigay po siya ng halimbawan, nagpakumbaba siya, no? At ang sabi nga sa banal na kasulatan, hanggang sa kamatayan sa krus, naging masunurin siya, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman tinaas siyang lubos ng Diyos, at pagkatapos po ay binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. Amen po ba mga kababayan? Yan po ang dapat po nating maintindihan, no?
na ang ating Panginoon ay sabi nga po, kikilanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos, no? Ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. Kaya nga po itutuloy po natin ito pong ikalawang bahagi ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesucristo, no? Na kung saan ayan po'y halimbawa sa atin. Inulit ko pong ipaliwanag sa inyo yung kahit na nung panahon ni Propeta Mikas, di po ba nagtatanong po ang mga Israelita, ano ang ihahandog ko sa Panginoon? No, ang Diyos sa langit, kapag sasamba ako, mag-aalay ba ako ng aguya bilang handog na susunugin? Matutuwa kaya ang Panginoon kung hahandugan ko siya ng libu-libong tupa at nag-uumapaw na langis? Ihahandog ko ba sa kanya ang panganay kong anak bilang kabayaran sa aking mga kasalanan? Pero sumagot si Propeta Mikas, sabi po ni Propeta Mikas sa Mikas 6:8, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti at ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid, pairalin natin ng pagkamaawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Yan po, napakalinaw, no? Gawin natin yung maging matuwid, pairalin natin yung pagkamakaawain, buong pagpakumbabang sumunod sa Diyos. Sa English, binasa ko rin po sa inyo, ang sabi, no? The Lord had already told you what is good, and this is what He requires. This is what He requires, to do what is right. No? To do what is right, gawin natin ang matuwid. Tapos to love mercy, no? To love mercy, pairalin natin ang pagkamawain sa iba. At pangatlo, to walk humbly with your God, no? Buong pagpakumbabang sumunod sa Diyos. Kaya po, para po tayo pagpalain ng Panginoon, ito po yung kalugod-lugod sa Panginoon, no? Hindi lang po basta tayo naniniwala sa Diyos o inaangkin natin na tayo ay born again o tayo po ay anak ng Diyos, kundi dapat ay nagpapakumbaba rin po tayo, kasi po yun po ang malinaw na sinasabi po sa banal na kasulatan, no? Ang nire-require ng Diyos, ang nais ng Diyos na gawin natin, buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Kaya po mga kababayan, bilang mga born again o bilang mga Kristiyano na mga pinili ng Diyos, alam nyo po, hindi lang po nais po sa atin ng Diyos na tayo po'y sumampalataya o i-claim natin na tayo po ay Kristiyano, kundi tayo po ay buong pakumbabang sumusunod sa Diyos. Sabi nga po natin, no, yung kabaligtaran ng pagpapakumbaba ay pagmamataas, di ba? Siyempre, pagpapakumbaba o yung baba, o sa taas naman pagmamataas. Kaya sa banal na kasulatan, malinaw po na itinuro sa atin sa Kawikaan, di ba? Ang sabi po roon, no, may mga bagay na kinamumuhian ang Panginoon. Yung unang-una po, pagmamataas. Yun na nga po, hindi nagpapakumbaba. Pagmamataas, kinamumuhian ng Diyos yan. No, kaya nga sabi sa banal na kasulatan, si San Pedro, sinabi niya sinasaway ng Diyos ang mga proud, yung mapagmataas. Kinamumuhian ng Diyos, no, ang pagmamataas o yung pagmamayabang. No, yan po ang sabi sa Kawikaan 6:16. May mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon. Una, ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, pagpatay ng tao, pagpaplano ng masama, pagmamadaling gumawa ng masama, pagpapatotoo sa kasinungalingan at pinag-aaway ang kanyang kapwa. So, pero unang-una po yung pagyayabang, pagmamataas, kinamumuhian niya ng Diyos. Hindi po yan nakabigbibigay sa Diyos ng karangalan. Dahil sabi nga ni Santiago, di ba? Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo.
At yan nga po yung halimbawa ng ating Panginoon na siya, Diyos, no, na nagkatawang tao, nagpunta pa kay Juan, nagpabautismo, talaga pong pinakita ni Jesus ang pagpapakumbaba. Hanggang dun nga po sa kamatayan sa krus ay naging alipin, naging masunurin sa utos ng Ama. Kaya nga po pagka pinag-uusapan po natin kung paano po tayo kalulugdan ng Panginoon, andyan po yung halimbawa ng ating Panginoon. Yung tayo po ay wag magmamalaki, wag magmamataas, no? Lalo na kapag nakakaangat tayo sa ating buhay, no? Tapos may kapuspalad o mahirap na tao, no? Hahamakin mo na ang taong 'yon, no? O iinsultuhin mo yung mahirap, o hindi mo na pinapansin o binibigyan ng halaga kasi mahirap naman yan eh. Kasi nga may pinapaboran ka o parang may paborito ka. No, pero ang sabi po sa banal na kasulatan, yan po ay pagtatangi, yan po ay mali, yan po ay kasalanan. O dapat walang pinapapaboran, walang kinikilingan, pantay-pantay lang ang tingin natin gaya ng Panginoon Diyos sa atin, no? Dahil pakinggan po ninyo yung si Santiago din po ang nagsabi nito sa Santiago Kapitulo 2, talatang 1. Pakinggan po ninyo yung halimbawa ni Apostol Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng dakila nating Panginoong Hesukristo. So bilang mga mananampalataya, no, sa English nga dito doon sa mga nagki-claim, no, ang sabi po rito sa James chapter 2, my dear brothers and sister. So mga kapatid, no, sa Tagalog, my dear brothers and sister, how can you claim that you have faith in our glorious Jesus Christ if you favor some people more than others, no? Paano mong kinaangkin na ikaw ay mananampalataya ng dakila nating Panginoong Hesukristo, tapos may pinapaboran ka naman, no? Dapat walang kayong pinapaboran. Tapos sabi niya, halimbawa, dumating sa inyong pagtitipon ang isang mayaman na may gintong singsing at nakasuot ng mamahaling damit. At dumating din ng isang mahirap na punit-punit naman ng damit. So, kita po ninyo yung paghahalimbawa, example na ni Santiago, no? Na tapos ano pong ginawa nung may dumating na mahirap, may dumating na damit, na dumating na mayaman, makikita sa kanilang damit, sa kanilang sinusuot. Tapos ang sabi, kung aasikasuhin nyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahirap ay patatayuin na lang namang ninyo o pauupin sa sahig. Hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? So, kita po ninyo, di ba may pinapaboran kayo pag ganon? Yan po sabi ng Biblia, no? Doesn't this discrimination show that you are guided by wrong motives? So, discrimination po yung sabi. Di ba discrimination yun? Na lumalabas ay mali ang iyong motibo, no? Masama ang inyong pag-iisip. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Kaya ang payo po ni Santiago, makinig kayo mga minamahal kong mga kapatid. Anong po sabi niya? No? Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya? So kita po ninyo, anong sinasabi ni Santiago? Hasn't God chosen the poor in this world? He promised to those who love Him. Yung mga pinili po ng Diyos, pansinin po ninyo, hindi naman po masyadong mayayaman o may kaya sa buhay. Diba? Mangilan-ngilan lang yung sa panahon nila, maging sa panahon natin ngayon, yung tingnan nyo po sa inyo pong sinasamahan na iglesia o bahay-sambahan. O di ba napakakunti lang naman ng mga may kaya doon o mayayaman? Sabi kasi, God chosen the poor in this world to be rich in faith. Kasi nga po, ang pinili ng Panginoon ay yung mahihirap nga po o salat sa material, pero mayaman naman sa pananampalataya.
No? Pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit, minamaliit nyo naman ang mga mahihirap. So, kita po ninyo. Oh. And yet, you insult the poor man. Minamaliit ninyo yung mahihirap. So, pagka ganun ang ginagawa natin, na mas iniistima natin, no, mas pinapaboran natin, dahil mayaman, magara ang damit, may suot na singsing, di ba? Ito naman, punit-punit yung damit. Yun ang aasikasuhin mo. Kahit hindi po sa bahay-sambahan, o kahit hindi po sa Christian community, maging sa bahay, o maging sa ating pong pamilya, o sa ating mga kamag-anak. Hindi ba't pinaburan mo ang mayaman? Ang sabi nito, ngunit minamaliit nyo naman ang mga mahihirap. Hindi ba't ang mga mayaman na nagpapahirap at nagpaparatang sa inyo? Hindi ba't sila ang nanlalait sa marangal na pangalan ni Hesukristo at sa pangalang ito kayo nakilala? So kita po ninyo, yung mga mayayaman noong panahon nila maging sa ngayon naman, di ba? Nilalait nila yung marangal na pangalan ni Hesukristo. Yan po, ganyan po ang mga mayayaman. No, nilalait nila, sabi, aren't they the ones who slander Jesus Christ, whose noble name you bear? Sila po yung mga slanderer no, ni Jesus Christ Kaya sabi po rito, yes, indeed, it is good when you truly obey our Lord's royal command found in the Scripture. Love your neighbor as yourself. So kita po ninyo. Pero kung sinusundin nyo ang utos ng hari, no, sa kasulatan na nagsasabi, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So kita po ninyo mga kababayan, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, parang ang mahal mo lang yung mayaman. Pag mahirap, hindi mo na mahal. Hindi po yun ang pagsunod sa kautusan. Ang sabi, basta kapwa mo, mayaman o mahirap, mahal mo. Hindi po may pinapaboran o meron kang tinatangi. Yan po yung utos sabi po, no? Kung sinusunod nyo ang utos ng hari sa kasulatan ng sasabi, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, mabuti ang ginagawa ninyo. Ngunit kung may pinapaboran kayo, nagkakasala kayo, at ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan dahil nilabag nyo ang utos na ito. Ayon sa kautusan, kasi matagal na po kasi itong utos na ito. Yan po ay mababasa sa Leviticus, Kabanatang 11, na ang sabi, no, kinakailangang matuwid at walang kinikilangan ang inyong paghatol sa inyong kapwa, mayaman man o dukha. Huwag kayong, ayun ang sabi po rito, no, kailangan matuwid at walang kinikilingan ang inyong paghatol sa inyong kapwa. Yun po kaya kung halimbawa, ikaw ay judge o hukom, no, o kung kaya naman ikaw ay may authority, kailangan matuwid. Walang kinikilingan ang iyong paghatol. Wala kang pinapaboran. Ito kasi paborito ko tong anak. Ito kasi ay panganay. Hindi po ganun. Kailangan ang paghatol mo, hindi dahil sa mayaman man o dukha, o paborito mo siya o hindi, o babae siya o lalaki. Hindi po ganun kundi ang sinasabi ng banal na kasulatan, dahil nga mahal mo ang iyong kapwa. No, ang sabi po, no, sa 18, huwag kayong gumanti ng masama o magtatanim ng galit sa kanyang kapwa, kundi mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. So love yourself, love your neighbor as yourself. I am the Lord.
No, always judge your neighbor fairly, neither favoring the poor nor showing deference to the rich. Oh, yan po ang malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan, na kung saan ay mali po yung meron pong tinatangi o meron pinapaboran. Napakalinaw po yan. Ang sabi po nagkakasala kayo. No? Kaya po ang utos, mahalin mo ang iyong kapwa. No? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, pagka ganon, lumalabag ka sa utos na ito. Kaya dapat kang parusahan, sabi ni Santiago, sapagkat nilabag nyo ang utos. Kaya ang sabi niya, kaya mag-ingat kayo sa pananalita at gawa nyo, dahil ang kautusan na nagpalaya sa inyo, ang siya ring hahatol sa inyo. Kaya magpinag-iingat tayo sa ating pagsasalita, sa ating mga gawa, dahil sa salita at sa ating mga gawa, sa mga hatol natin, sa mga desisyon natin, sa mga kilos natin, katulad nun, pag maganda ang damit, yung isang halimbawa ni Santiago, yun ang inaasikaso, pinapaupo sa magandang upuan. Pero yung mahirap, punit-punit ang damit, tahi-tahi, diyan ka na sa sahig. Paglabag po yan sa utos ng Diyos na mahalin mo ang iyong kapwa. Pinapaboran mo yung mayaman, kaya nagkakasala ka sa kautusan. Ang utos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Di po ba? Kaya nga po, mag-ingat kayo sa pananalita at gawa. Dahil ang kautusan na nagpalaya sa inyo ay siya ring hahatol sa inyo. Yan po ang malinaw na sinasabi po sa banal na kasulatan. Kaya ang bilang pong mananampalataya, hindi po ganoon na tayo po ay nagyayabang o tayo po ay nagmamataas, no? Na para bang kung sino pa yung mayabang nga o sino pang mataas yun nga yung mayayaman, di po ba? Tapos ay papaboran mo pa, kikilingan mo pa. Kawawang-kawawa naman po yung mga mahihirap, lalo na dito sa bansa natin, di po ba? Dito sa bansa natin, yung mga mahihirap, para bang kawawa na lamang o para bang hindi na papansin o hindi na binibigyan ng halaga, no? Kaya tuloy nakagagawa ng masama dahil na rin po sa mga nakakataas o nasa mga posisyon o nasa gobyerno nagtatrabaho na binabaliwala po, no, yung mga mahihirap. Puro na lang po parang sa mga mayayaman ang parang ginagawa ng gobyerno. No, alam po niyo sa banal na kasulatan may halimbawa po si Solomon dito po sa mga ngaral. Ito po nangyayari sa ating pong bansa Tingnan po ninyo yung halimbawa ni Haring Solomon, yung mga ngaral ni si Solomon. Si Solomon po kilala mo natin, no, anak ni David, na siya po ang pinakamahusay, pinakamatalino, no, na talagang full of wisdom. Sabi po niya, meron pong isang halimbawa ng karunungan na aking nagustuhan. May isang maliit na lungsod, nakakaunti lang ang mga mamamayan. So meron pong small city, kaunti lang ang mga nakatira doon, no? Kumbaga, kaunti lang ang mga botante. Tapos nilusob ito ng makapangyarihang hari kasama ng kanyang mga kawal at pinalibutan. Sa lungsod na iyon ay may isang lalaking marunong pero mahirap. Sa lungsod na iyon, na nilusob ng makapangyarihang hari, no, kasama ng kanyang mga kawal, meron din po doon nakatirang lalaking marunong pero mahirap. Maaari sana niyang iligtas ang lungsod sa pamamagitan ng kanyang karunungan, pero walang nakaalala sa kanya. So, ayun po ang sinasabi sa banal na kasulatan. No, sa English, ang pagkakasabi po rito sa mga ngaral,
here is another bit of wisdom that has impressed me as I have watched the way our world works, no? So nakapag-impress po kay King Solomon yun, tung isang pangyayari sa mundo na nagbigay sa kanya ng karagdagang karunungan. Yun nga po, there was a poor wise man living there who knew how to save the town, and so it was rescued. But afterward, no one thought anymore about him. Sana makakapagligtas yung taong ito dahil nga matalino, marunong eh. Then I realized that though wisdom is better than strength, those who are wise will be despised if they are poor. What they say will not be appreciated for long. Pero ang napansin po nga ni Solomon, na-realize niya, bagamat na ang wisdom is better than strength, bagamat mas mabuti ang karunungan kaysa sa kapangyarihan, pero ang karunungan ng isang taong mahirap ay hindi binibigyan ng halaga. No? At ang mga sinasabi niya hindi pinapansin. So kita po ninyo, para bang kaya ngayon sana matuto tayo, hindi pa namang eleksyon o magbobotohan. Di ba? Pero minsan may mga taong marunong pero mahirap, hindi binibigyan ng halaga. Yung sinasabi niya ay hindi pinapansin kasi nga mahirap lang siya pero marunong. Kaya sana po maging matuto tayo at kapulutan po natin to, no, isagawa natin na ito pa naman, no, merong isang tao marunong, kaya-kaya niyang iligtas ang kanyang lungsod pero mahirap. Hindi mayaman, hindi kilala yung kanyang pagkatao kasi mahirap lang, marunong lang siya pero hindi siya mayaman, wala siyang naibibigay siguro sa mga botante, no? Hindi nakakapaglagay, hindi nakakapagbigay ng pera. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung nakapagbibigay ng pera, iboboto nyo ba dahil binigyan kayo ng pera? Kasi marami namang perang at mayaman. Pero sabi nga nila, yung mga mayayaman na yan na ibinoto mo, na nagbigay ng pera, tumanggap ka, pag yan nakaupo na, kukunin din niya yung pera niyang na kanyang pinuhunan sa kanyang pong kandidasi, no, sa kanyang pagiging kandidato. Ano man yung kanyang gustong maging pagiging, kung siya man ay congressman o senador o barangay o mayor, di po ba? Kaya nga dito, no, pero ang karunungan ng isang taong mahirap ay hindi binibigyang halaga at ang mga sinasabi niya hindi pinapansin. Kaya nga yun po yung sinasabi ni Santiago. Hindi dapat ganon. Na como mahirap, hindi pinapansin. Ang pinapansin mo yung mayaman. No? Ang inaasikaso mo yung mayaman. No? At yung mahirap ay hindi mo na binibigyan ng halaga. No? Pati yung mga sinasabi niya parang hindi ka panipaniwala. Hindi mo namang alam kung bakit yumaman yun. Dahil baka mamaya ay kaya nga yumaman dahil corrupt. Di po ba? Ninakaw pala sa bayan yung pera kaya yumaman. At alam natin yan. Nangyayari. Nangyayari po ngayon yan. Di ba na nagtataka sila. Kaya sa salin, hinahanap nga nila yung salin. Pero nagagawan po naman nila ng diskarte, no? Na palabasin na hindi kanila yung yaman. Kaya po mga kababayan, no, hindi po natin itinatangi. No, ito malinaw, ang ganda na sinasabi. Mahirap lamang siya pero lalaking marunong, pwede niyang iligtas. No, kaya nga po dati nagkaroon daw tayo ng presidente, hindi naman ganun kayaman. Tayo may presidente, ang daming pera daw, may maraming mga ginto. Di po ba? At pero ngayon mas dadong dumami ang humirap, mas maraming tao ngayon ang walang hanap buhay, mas maraming tao ngayon ang umaasa sa bigay ng gobyerno, ayuda, at nung magtaasa ng presyo ng petrolyo lalong mas humirap, no? Pero sabi nga rito,
Pero kung halimbawa sa susunod na eleksyon ang ihahalal natin, hindi basta mayaman, hindi basta kilala yung pamilya, basta po marunong. Dahil ang sabi po rito, may marunong doon pero mahirap, kaya niyang iligtas ang lungsod, kaya niyang ibalik uli sa pagiging mayaman ang bayan, ang bansa, ang lungsod. Pero wala pong nakaalala sa kanya. Pagdating ng botohan, hindi na po siya pinansin, hindi na siya binigyan ng halaga kasi wala namang ibinigay. Wala raw pong nakarecognize. Kaya po mga kababayan, dapat po nating maunawaan na dito po sa pinag-aaralan natin, hindi ko mo mahirap yun nga po yung mga mayayaman nga po ang sabi nagdadala sa inyo sa korte. Yun nga yung sinasabi ni Santiago, hindi ba yan yung mga mayayaman na siya pangang lumait sa pangalan ni Kristo at sa tinawag sa atin. So, kaya po ang intindihin natin itong sinasabi sa banal na kasulatan. Amen po ba? Kaya po, maging dito po sa ating pag-aaral, itinuturo na kailangan hindi po yung nagyayabang, hindi po yung nagmamataas, hindi po yung nagmamalaki ang binibigyan natin ng halaga o pinapansin natin o para bang totoo at tama yung kanyang sinasabi. Hindi po, sabi po nga pa nga sa Bible yung mahirap. No, kaya lang yun nga po ang kakatwa, hindi naalala. Kaya sabi po sa atin ng banal na kasulatan, hindi ganun. Huwag mong itinatangi yung mayaman, yung mahirap o yung mataas o mababa. Kailangan tignan natin, no? At dahil meron pong mahirap na kayang pong ilunsad, iligtas ang ating bayan, no? Kaya nga sabi po ng banal na kasulatan, no? Pero ang isang makasalanan na tao ay makasisira ng maraming kabutihan. So kita po ninyo. Kaya ang pag naihalal mo, presidente pa o vice-presidente, isang makasalanan, pero makasalanan pala yun. No? Makasisira ng maraming kabutihan. Kaya nga sabi, ang sample nga nito ang marahang salita ng marunong ay mas magandang pakinggan, yung marahang magsalita. Soft spoken, no? Kaysa sigaw ng sigaw, ang isang pinunong hangal. Mas mabuti pa yung marahang magsalita, dahan-dahan. Kahit hindi pasigaw yung kanyang salita. Kasi pasigaw, hangal naman pala yun Pinunong hangal. Pasigaw-sigaw, no? Pautos-utos. Pero wala po. Ang sabi po rito, ang makasalanan ay makakasira ng ang isang makasalanan ay makakasira ng maraming kabutihan. Sumunod po, no? Kaya sabi natin, hindi lang po basta inaangkin natin na tayo sumasampalataya o kiniklaim natin na kilala natin si Kristo, na si Kristo ang ating Panginoon. Pero nagyayabang naman tayo, no? Katulad dito, no? Nagmamalaki na siya. Pakinggan po ninyo sa Kawikaan 27 talatang 1. Sabi po, huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas sapagkat hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa araw na iyon. So, kita po ninyo, no? Hindi pagpapakumbaba yung pagyayabang pinagyayabang mo na yung bukas. Sa kaya sabi dito, huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas sapagkat di mo alam kung ano mangyayari sa araw na iyon. Si Santiago pinaliwanag po rin yun. Binagbigay pa siya ng halimbawa, pakinggan po ninyo. At yun nga po ang ipinapayo niya sa atin bilang mga sumasampalataya kay Kristo. Dapat po pag tayo po ay mananampalataya na ni Kristo, kiniklaim natin na tayo Kristiyano, hindi tayo basta nagsasabi ng ganito. Sabi po rito, makinig kayo sa akin sa Santiago 4:13. Kayong nagsasabi ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami ron ng 1 taon, magninegosyo at kikita ng malaki. Wag daw po kayo magsasalita na bukas o ngayon pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami ron ng 1 taon, magninegosyo kami at kikita ng malaki. Para bang ipinagmamayabang mo na yung araw ng bukas
o kami pupunta sa abroad, maghahanap buhay, o magninegosyo, kikita kami ng malaki, yayaman kami. Hindi po ganun daw sabi, no? Kasi sabi niya, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Yun po ang sabi. Kaya sabi rin ni Solomon, huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas. Sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo sa araw na iyon. Bukas pa yun, hindi mo namang alam kung anong mangyayari. Diyos ka ba? Di po ba? No? Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Yun kasi po, ganun daw po yung buhay. No? Parang hamog. Ano sabi po, lilitaw ng sandali. Pagdakay, mawawala pagkatapos. Sa English ang sinabi po ni Santiago sabi po niya, no, how do you know what will happen tomorrow? For your life is like a morning fog. Parang ano lang po yung buhay natin sabi parang hamog lang no? It's here a little while, then it's gone. Di ba, pagka malamig ang panahon, no? Alam ba, pag nasa Baguio ka, may fog doon, may hamog. Pero mamaya, wala na yung hamog na yun. Nandyan kanina yung hamog, it's here a little while, then it's gone. Kaya dyan po nanggaling yung salitang life is short Kaya po ang sabi, mga kababayan, dapat ito ang inyong sasabihin. Kaya nga, ito ang dapat ninyong sasabihin. Kung lolobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganon ang gagawin natin. Kaya yun dapat yun na sinasabi natin. Bilang Kristiyano, what you ought to say is, if the Lord wants us to, no, if the Lord wants us to, we will live and do this or do that. Dapat ganon. Kung lolobin ng Panginoon, kung papahintulutan ng Panginoon, mabubuhay pa tayo, ganito o ganyan, gagawin namin yun. Nandun yung ating panalangin, nandun yung pagsampalataya natin, hindi yung wala sa picture yung Panginoon. Basta ako bukas, pupunta doon sa ibang bansa, magninegosyo sa ibang lungsod, etong gagawin ko. Maaring planong-plano mo at maaring magaling ka nga sa business. Pero wala naman yung Panginoon, hindi mo naman sinabi na kung lolobin ng Panginoon at mabubuhay pa ako, paano kung kinuha ng Panginoon ng buhay mo? 'Di ba? Maraming ganyan na nangyayari, di po ba? At ang Panginoon nga nagbigay ng halimbawa diyan At yun nga po ang pagbabasahin ko po sa inyo, yung halimbawang binigay ng ating Panginoon, patungkol nga po doon sa isang tao na ganyan ang ginawa sa buhay, no? Ang iniisip lang ay magnegosyo o magpayaman, makikita ng malaki, no, pupunta sa ibang lugar, pero ano nangyari? Hindi po ba sa banal na kasulatan? Hindi naman niya kinikilala ang Panginoon. Kasi ang sabi nga kung loloobin ng Panginoon, no, if the Lord wants us to, we will live and do this or do that. Kung kalooban ng Diyos, nabigyan pa ako ng buhay at lakas, hindi gagawin ko yun. Di po ba yung iba nababalitaan natin hanggang sa binawian na ng buhay. Ang ganda ng mga pangarap niya, ang ganda ng ambisyon niya. Paglaki ko, di ba? Sa ano lang po yun, yung sa mga contestant lang yun sa Itbulaga dati, yung mga batang maliit na tinatanong kung anong gusto mo paglaki. Paglaki, gusto kong magdoktor. Bakit? Kasi gagamutin ko may sakit. Paglaki, gusto kong maging piloto. Kasi o kaya maging abogado kasi tutulungan ko yung mga may hirap sa kaso. O kaya paglaki ko gusto kong maging pulis. Pero sa bata lang yun, pero ngayong matanda na tayo, sabi dito, games lang yun. Ito'y totoong buhay na po to. Dapat sinasabi natin kung lolobi ng Panginoon. Kaya po yung mga Saudi o doon sa Saudi, sila nila sinasabi nila inshallah. Inshallah. So ibig sabihin if Allah permit, kung papayagan ng Diyos nila, no? Kaya
mangyayari yun o mangyayari doon. Inshallah. Dapat nga po sa Kristiyano, ginaya nila po yun dito sa paniniwala ng Kristiyano eh. At dapat mong sabihin, what you ought to say is, if the Lord wants us to, we will live and do this or that. Kung bibigyan pa ako ng, kung kalooban ng Panginoon at bibigyan pa niya ako ng buhay at lakas, gagawin ko ito at gagawin ko yan. Amen? Hindi katulad nitong sample ng ating Panginoon. Dito po sa Lucas, dito tayo magtatapos. Ang pamagat po nitong kwento ng ating Panginoon na nagtuturo ng wag magmamataas na wag magmaya, ipagyayabang pati yung buhay at lakas at kinabukasan sabi po ng ating Panginoon, pagkatapos sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasamaan o ng kasakiman. Dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. At ikinuwento niya ang talinhaga nito. May isang mayaman, may bukrin na umanin ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na, gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki. At doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom at magpapakaligaya. So hayahay na buhay to. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. So, kita po ninyo, yan po yung sample ng ating Panginoon. Huwag nating ipinagmamalaki ang bukas. No, dahil nga sa sabi dito, no, yung dumami yung kanyang ani. Anong gagawin daw niya sa kanyang ani? Masagana. Alam ko na ang gagawin ko, sabi niya. No, gigibain ko yung mga bodega ko, magpapaga ako ng mas malaki. At sasabihin ko sa sarili ko, no, marami ka nang naipon. So, pahinga ka na lang, kakain ka na lang, iinom, magpapakaligaya. So, hayahay na. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Ngayong gabi, babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Ayan. Kaya pagka ganun nga, kaya sabi nga ng Panginoon, ganyan na mangyayari sa mga taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Kaya ito pong pag-aaral natin, ay dapat po gayahin natin ang ating ang Diyos, hindi po ba mapagkumbaba, hindi tayo nagmamalaki, hindi tayo nagyayabang sa araw ng bukas o sa hinaharap na para bang sinasabi natin mahaba pa yung buhay natin. Tapos wala naman tayong ginawa, wala tayong inipon, no, sa langit. Yung mga nagpapayaman lamang sa sarili, mahirap yan sa paningin ng Panginoon Diyos. Di mo ba? At kaya po ang dapat natin maunawaan, habang may buhay pa tayo at lakas, binibigyan pa tayo ng ibig sabihin ng Diyos ng pagkakataon na makabawi o magbalik loob sa Diyos o magsisi. No, ngayong may buhay ka pa, no, na nakakapakinig ka ng ganito o minsan napakinggan mo na tong pangangaral, tapos hindi mo pa tinanggap ang Panginoon, hindi ka pa nagsisi, sabi mo saka na lang, no, ayoko munang maging Kristiyano, ayoko munang ma-born again, ay saka na muna yung paglilingkod sa Diyos. Ay hindi mo alam, baka bawiin na sa iyo ang buhay mo, sabihin hangal ka, kasi sabi mo bata pa ako, saka na ako maglilingkod sa Panginoon. O, marami tayong kakilalang ganyan na tinanggihan ng Panginoon, no, ang Diyos na ang lumalapit sa kanila at nais sila ng Diyos na bigyan ng bagong buhay, na sila ay binibigyan ng pagkakataon magbalik loob, magsisi, talikuran ng kasalanan, no, at magbalik loob sa Diyos, maglingkod, magsilbi. Pero ang pinagsilbihan ay puro na lang pera, pagpapayaman, no. Kaya sabi ng Panginoon, hindi na sila mayaman sa paningin ko. No, mayaman sila dito sa lupa, pero mahirap sila sa paningin ko. Pero sabi nga po ni Santiago, kaya nga sa nakakalam na mabuti
at hindi ito ginawa, ito'y kasalanan. So, ngayong nalalaman mo na tong aral na ito, sundin na natin kasi binigyan na tayo ng Diyos ng pagkakataon para magbalik loob sa Kanya. Kaya, sabi po rito, no, sa Santiago 4:17, kung alam ng isang tao na mabuti, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. So, wag mo nang pabigatin yung pagkakasala mo sa Panginoon dahil sa alam mo namang mabuti, alam mo na kung ano yung tama, yun nga, yung mabuti na nire-require sa atin ng Panginoon, gawin ng matuwid, no? Buong pagpapakumbabang sumunod sa Panginoon Diyos. Kasi sasabihin mo, ako may takot naman ako sa Diyos eh. May God-fearing ako eh, no? May takot ako sa Diyos. Pero ang sabi po rito, ipakita ninyo kayo'y may takot sa akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ko. Ako ang Panginoon. Yan pong sabi sa Leviticus, no? Ipakita ninyo, sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon. Ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ko. So, yun po. Kaya nga, sasabihin mo may takot ka sa Panginoon. Ipakita ba po natin? Yun nga po, yung pagsunod natin. No? Tinatawagan na tayo ng Panginoon. Pinauunawa na sa atin na hindi natin hawak ang ating buhay. Maiksi lang ang buhay. Parang, sabi nga, para lamang hamog. Kaya, tapos wala pa sa picture ang Panginoon sa buhay natin. Hindi natin ikinukonsider, sinasabi na ang Panginoon, no, kung pagkakalob sa akin ng Panginoon, dapat po tumatawag tayo sa Panginoon. Kaya po sa pagwawakas, sabi nga po ng banal na kasulatan, sabi po ng Biblia, ang sino man tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. So hanggang dito na muli. Salamat sa Panginoon at tayo po ay nakapagdigili. Pagpalain po tayo ng Panginoon.